Sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hiyan ninyo ang trumpeta. Halina't simulan natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Tayo salo-salo sa piging ng Panginoon sa dakila niyang pagmamahal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Napakahalaga ng buhay kung may alituntunin at pamantayan tayong sinasandigan upang sa pagmamahal ng Diyos maganap sa atin ang magandang buhay na pagpapala na patuloy na nais ng Diyos maganap sa ating buhay. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at
patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Akab sa bundok ng Carmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-alinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo, at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantala, may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 toro. Pumili sila ng isa. Katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Ihanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon." Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy." Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawag nila si Baal. "Baal, Baal, pakinggan mo kami," sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay nilibak na sila ni Elias. Wika niya, "Lakasan pa ninyo. Alam naman ninyo ang inyong Diyos. Baka may ginagawa o may pinuntahan, o baka naman natutulog. Kaya't kailangang gisingin." Lalo nga nilang nilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak, tulad ng kanilang kinaugalian, hanggang sa sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng pag-aandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan. Lumapit-lapit kayo," wika niya, at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob
na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang 2 baldeng tubig. Isinalansan niya ang kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos nagutos siya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Gayon niya ang ginawa nila. Busan pa ninyo, sabi ni Elias. At binusan nila. Minsan pa utos uli ni Elias. May 3 nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin. Panginoon Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod, at ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinagbabalik loob. Nooy di nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw, "Ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon lamang ang Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang angad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumaling sa ibang Diyos, sulirani abot-abot. Sa pagsambang gawi nila, ako ay hindi lalahok. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang o poon ko ang lahat sa aking buhay. Ako ay iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya'y kasama ko sa oras-oras. Sa piling niya'y kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo ang rin. mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta.
Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalitliitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi magaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpapawalang halaga kahit sa kalitliitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo nabubuhay sa matuwid na pamumuhay at mangarami nating intensyon upang ang lahat ng bagay ay nasa sa tamang lugar, tamang kaayusan, tamang kalalagayan at upang ang pagdakila sa Diyos na nagbibigay kahulugan sa paghubog ng buhay ay tunay na pagpapalang makakamit ng tao. Sapagkat sa pagpapaliwanagan, nakikita ang katotohanan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita at gawa ng ating Panginoong Kristo ay nakikita ang tunay na katotohanan sa buhay. Tingnan natin itong mga karanasan ng ating Panginoong Kristo sapagkat may mga ilang mga tao na ayaw makinig sa Kanya, tumatalikod sa Kanyang mga aral, naghahanap ng butas upang itakwil si Kristo at nawawalan ng saysay ang Kanyang mga salita at upang idawit si Kristo sa ano pa mang mga dapat na bigyang daan ng mga tao ang mapahiwalay sa Diyos. Ito ngayon at napapaliwanag ang ating pong Panginoong Jesucristo sa nilalayo ng kanyang pagparito sa kanyang mga pangangaral sa mga tao, sa kanyang mga himalang ginagawa at sa kanyang pahayag. Ang ginaganap ko sa buhay ko ay upang sundin ang kalooban na nagsugo sa akin. Kaya sa unang bahagi ng ating mabuting balita, upang sabihin ang ating Panginoong Kristo, narito ako para suportahan ang kautusan at hindi ako naparito ipapawalang bisa ang kautusan. Ito ba sa dala ng pagkalito ng mga tao na di nila na alam kung ano na ang dapat na isipin, ano ang dapat na pakinggan, ano ang dapat na maging maliwanag sa kailang puso't isipan? Talagang naging issue yan sa kapanahunan ng ating Panginoong Kristo. Litong-lito ang mga tao sa mga pinapahayag ni Kristo. Kaya nasambit ng mga tao, ano ito? Bagong kautusan? Ito si Kristo. Pinagugulo ang aming isipan. Maganda sana ang takbo ng buhay namin sa ilalim ng mga pahayag ng mga aklat ni Moises. Pero dumating si Kristo, nilito niya ang aming buhay. Ano ito? Bagong kautusan? Ito ngayon ang pahayag na ating Panginoong Kristo na siya'y naparito hindi upang guluhin ang isipan ng mga tao, kundi isalang-alang ang tunay na kahulugan ng mga kautusan kung paano ito isasabuhay. Ito'y napakahalaga sa mga pahayag na ating Panginoong Kristo, ang pagsasabuhay ng mga aral na ipinapahayag na kautusan ni Moises at ng mga propeta na dinadaan nila sa kanilang mga ritual sa araw-araw, sa kanilang pagpunta sa sinagoga kung paano ang ritual na ito ay kanyang ganapin. Pero hindi na ginaganap ang tunay na kahulugan ng atas ng kabutihan, kabanalan, dala ng dakilang pagmamahal ng Diyos. Nawawala ang puntos ng pagmamahal, nawawala ang buod ng mga utos na ito na dapat ito'y gampanan at ganapin ng tao. Kaya itong ating Panginoong Kristo sa kanyang kapanahunan, itinutuwid niya ang maling estilo ng buhay, sa maling sistema ng buhay. At mabatid natin hanggang ngayon
kumikilos ang Diyos upang ituwid ang ating mga pagkakamali at upang magbalik loob tayo sa Diyos at upang liwanagin ang pagtahak natin sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Yan ay pagtulong ng Diyos para sa atin. Ito pinapanalangin natin na tayo natitipon sa pagdiriwang ng banal na misa. Ikalawa, sapagkat may alituntunin sa buhay, may kaganapan ang lahat sa patuloy nating panalangin, pagpupuri sa Diyos, nagkakaroon tuloy ng a more meaningful way of life. Kaya madalas na tanong natin sa ating sarili, paano ba ako makakaroon ng mas magandang pagtahak sa buhay na ito? A very meaningful way of life. Sabihin ni Kristo, makinig kayo sa kautusan. Ang lahat na ito ay magbibigay ng kaliwanagan sa puso't kalooban ng mga tao na kakaroon ng pinanununtunan at pamantayan sa buhay ng tao upang sabihin ang salita at gawa ni Kristo ay napakalagang alituntunin sa ating pang-araw-araw na buhay in order for us to see a way of life that is really very fruitful, very meaningful, sapagkat ito ang nilalaan ng Diyos para sa ating buhay. Nababagot ka na ba sa inyong pang-araw-araw na gawain? Nawawalan ka na ba ng lakas upang sagupain ang mga hirap sa buhay? Sapagkat naririndi ka na rin at ayaw mo na makibaka sa daigdig na ito? Eto, pinagtitibay ni Kristo sa ating mabuting balita. Life is still worth living for, sapagkat patuloy pa rin tayong pinanununtunan sa maraming kautusan sa salita ng Diyos at sa lahat ng ipinapahayag na pagpapalaman din ng Diyos para sa atin. Itong ginagawa ng Diyos, tayo ay pagpalain, tayo gabayan, at tayo ay magkamit ng tagumpay sa minimiti natin, sapagkat yan din ang nilalayon ng ating Diyos. Yan din nilalayon ng ating Panginoong Hesukristo. Sa tanang ating buhay, tayo manatiling maligaya. Kaya, kaaya-aya ang lahat ng bagay upang lahat na sa ilalim ng patnubay ng poong may kapal. Ang huling bahagi natin mabuting balita, sino nga pala bang pinakadakila sa balat ng lupa? Madalas ito yung nagawa natin pagkukumpara ng bawat isa sa mga namamahala, namumuno, sa mga patnubay ng ating bansa, ng ating lipunan, na maging ating simbahan. Ang sino mang dakila sa sinapag sa ating mabuting balita, dakila siya sa paghahari ng Diyos sapagkat nasa Kanya ang Diyos at nanatili ang paggabay ng Diyos sa Kanyang buhay. At hindi ang kanyang makasariling pamumuhay at kung ano yung ibig niyang maganap para sa kanyang katanyagan, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kayamanan, patuloy pa rin sa salakalang natin ng Diyos upang sabihin tayo ang hinihirang ng Diyos upang magtagumpay sa buhay na ito at upang tayo'y maging dakila. Isa pang pinapahayag ng ating Panginoong Kristo, ang pagdakadakila sa lahat ay ang nagsapapahayag na kanyang buhay para sa kanyang kapwa upang sabihin mulit-muli, yan ang nararapat. Yan ang ginampanan ni Kristo. Yan ang naging daan ng buhay ni Kristo na ipinamalas niya sa kanyang mga lagad, ipinakita niya upang maging magandang halimbawa upang sundin ang kalooban ng Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Halina't patuloy tayong nabubuhay sa ganitong pamamaraan na maka-Diyos, makabubuti sa buhay natin sapagkat nilalayo natin at pairalin ang mabuting balitang siyang nagiging gabay natin sa buhay. Tuning ang pagpapala ang ating minimiti sa Diyos, pagkakamit sa atin. Tuning ang tayo'y pagkakalooban na matagumpay na buhay, yan ay pagkakaloob sa atin ng Diyos. Nawa ang banal na misa ay maging daan sa lalong ikabubuti ng ating buhay sa pagsunod natin sa kalooban ng Ama at sa tunay na kahulugan ng kanyang dakilang pag-ibig na ating sinasabuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Halina makapanalig at dudulog tayo sa Diyos upang pagtibayin natin ang halaga at kautusan at ang kahalagahan na dakilang pag-ibig ng may kapal, ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay naway humikayat sa kawan na sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya ng mga bansa naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na pamananatili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa na may makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway lumakas ang kalooban sa pamamagitan ng mga salitang nakaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi maririnig ng mga tenga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Kaya Ama, pakapatnubayan mo po kami sa matuwid naming nilalanda sa buhay na kami ginagabayan ng aral at gawa na iyong bugtong na anak ang aming Panginoong Jesucristo. Hubugin mo kami sa tamang landas upang kami mapabilang sa iyong paghahari at maging dakila upang lalo naming pagtibayin. Ikaw ay kapiling namin sa tuwin ng tumutulong at nag-aaruga upang ang aming buhay ay putunay ng pagpapala. Kaya ang lahat itong aming pagdulog, ibig namin makalit sa buhay na ito, Ama, sa pamamagitan ng dakilang pag-ibig, sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tuning ang marapat
na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sangsinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, Hosana. Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Santo Papa, si Elias, na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tunay tayo pinagpapala ng Diyos sa pagbutihin ng Ama at puspos na kanyang dakilang pag-ibig. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinoso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbatian tayo, magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tungayan natin ang ating Panginoong si Heso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa.
Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayo sa dakilang pag-ibig ng poong may kapal. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanalang sakramento sa pagsamba po natin at tayo'y magtatanod. At kalakip nito ang ating mga panalangin at sa bandang huli ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain.
Makapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang ating mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui
Panem del cielo, prestatisti ei. Omne delectamentum in sea bente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-ninisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-ninisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.